Hindi po kayo nahihirapan makipag-usap? Hindi naman. No? Hindi naman. Actually, meron tayo ang CBCP mismo, no? Hindi ba meron tayong media network? Alright. Bishop Deo, pag sinasabi ng iyong mga kritiko ng simbahan, ng mga kritiko ng simbahang Katolika, na hindi nag-i-evolve ang simbahan, hindi nakikiayon ang simbahan sa present times, hindi nakikita ng simbahan ang mga problema ng tao ngayon, na hindi nag-a-adjust, hindi nagbe-bend backward, hindi open at napakasarado ng simbahan sa mga usapin katulad ng RH Bill. Ano po ang inyong nararamdaman? I mean, people would use words like obsolete, irrelevant, conservative. Ito ba'y totoo? Ano ba ang ginagawa ng simbahan? Is the church willing to change its image, amidst this debate? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng The Bottom Line. Kahit na sa demonyo galing ang pera, kung ito naman ay gagamitin sa mabuti, tatanggapin niya. Kami nagbabalik po dito sa The Bottom Line. Kasama po natin si Bishop Deo. Itong mga komento po ng tao, luma ang simbahan, obsolete, conservative, hindi nagbubukas, hindi nakikinig. Ano po ang inyong naisabihin? Ito ay matatanggap ko at maaring maunawaan ko kung bakit nag-iisip ang mga tao ng ganyan. No? At kaya ito ay nangangahulugan na tinitingnan nila, pinakikinggan nila kung ano ang mga reaction, ano bang itinuturo ng simbahan. And at the same time, aware sila, batid nila, bukas sila doon sa mga nangyayari. No? Kaya lamang ang kanilang nagiging pamantayan, sukatan doon sa paggawa nila ng judgment ay more yung masasabi natin yung umiiral na kaisipan, no? Which at times hindi naman yung religious values, more the individualistic and the materialistic values, no? So we can understand that with such a mentality, talagang papasok sa kanilang isipan na ang simbahan ay kontra asenso, kontra progreso, killjoy sa maraming mga bagay. Kaya ba ng simbahan pumwesto sa middle ground, mag-compromise? May mga katuruan at may mga batas na the church cannot make a compromise. Katulad po ng ano? Halimbawa, yung abortion, we cannot make a compromise. Hindi talaga pwede magpapalit ng posisyon ng simbahan. Ano pa po? Yung paggamit ng unnatural, artificial. Yung artificial. So it cannot even be discussed. Sarado yan dyan. Pwedeng pag-usapan, no? Just para magkatulungan lamang na makita yung particular views para of each side. Para magkaunawaan. No? That's right. Okay. Is there really a possibility na halimbawa pag uminit pa ang usaping ito ay tawagin ng simbahang Katolika ang kanyang laity para sa isang civil disobedience in protest of the RH Bill? Sa pagkatingin ko ngayon, parang dalawang aspect itong civil disobedience. No? Una-una, kung sakaling itong bill ay maging law, doon sa mga provisions that are against the teachings of the church, we are obliged to civilly disobey. Kaya yung civil disobedience... At hihikayatin ninyo ang inyong mga... that will be an occasion for us na ipaliwanag sa kanila na ito ay labag sa ating katuruan at sa pag-aasal moral. Kaya dapat hindi natin susundin. Maingay, matapang ang mga kalaban ng simbahan pagdating lamang dito sa RH Bill. Very noisy. New media, traditional media. Binasa ko po ang mga opinion pages today at marami po ang kakampi ng RH Bill. Hanggang saan lalaban ang ating simbahan? Lalaban ito hanggat ang mga katuruan ng simbahan na nilalabag ng RH Bill ay itinataguyod pa rin. Maski dumanak po ang dugo. Maski dumanak ang dugo. Maski magkaroon ng gera, ilalaban ho ito ng simbahan. May mga katotohanan kasi that are so basic and fundamental na paninindigan ng simbahan. So if it means war, and if it means a bloody war for the church to protect
its teachings, it will go to war. Yeah. Okay. Bishop, kahit halimbawa marami ang mahihirap at sinasabi ng argumento ng mga tao para sa RH bill na ito'y may kinalaman sa population, sa poverty alleviation, what is your argument against it? Medyo marami na rin kasi akong nabasa at mga fora na nadaluhan. No? At mas naniniwala ako doon sa sinasabi ng iba na yung connection ng dami ng population at yung economic situation, it's not that direct. So, doon ang iyong paniniwala. I want to go to Carlos Saldran's case. Kasi yun ang kanyang, naalala niyo po si Carlos Saldran, the RH activist na pumasok po doon sa simbahan at may placard po na dala na Damaso. At ang kanyang isinisigaw ay, tigilan niyo ng pakikialam. And he said, I will not apologize for my message. I will apologize for my act. You know, the method that he used. Yung kanyang message, of course, we have to respect that. No? We have to respect the mind of every person. Ngayon, yung mga pamamaraan, tama siya. No? Because hindi naman yung ating kaisipan lamang ang siya nating pinangahawakan to express our message. Merong mga pamamaraan which involves others, which involves propriety. Yun ang dapat din isaalang-alang ng sinuman sa pagpapahayag. He could have done it outside by the stairwell of the cathedral. Public property. Huwag naman sa loob, may simba. Okay, to quote Carlos, sabi niya, obvious naman na magagalit sila, pero hindi ko alam na ang simbahan magpapakulong ng tao. Pero yung pagkakulong sa kanya, ewan ko kung sino ang nagpakulong sa kanya. No? Alright. Pero ang pagkukulong kasi, that is konektado yan sa civil legislation, civil laws. Hindi mo naman pwede basta kahit gusto mong ikulong ang isang tao kung wala namang pagbabatayan sa civil law, sa civil code, hindi mo rin pwedeng ikulong. Alright. Bishop Deo, sabi ni Archbishop Cruz, 12 dioceses, 12 mga obispo ang tumanggap o patuloy na tumatanggap ng wetting money. Totoo ito. Ayun ang hindi ko alam, no? Shouldn't Archbishop Cruz have reported this to the CBCP before an open declaration of the expose? Hindi ba naramdaman ng simbahan na parang bina-violate mo naman yata ang ating organisasyon? Bakit dumiretso ka sa media at hindi ka muna nakipag-usap sa amin? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Kaparabo. Sa kaluutan po, how much money do you have? You have a lot of money, Bishop? Meron kaming pinagkukunan. Ang buong sambayanan nagsalita na mula sa Kaibigan, tayo nagbabalik po dito sa The Bottom Line. Kasama po natin si Bishop Deo. Kanina sinasabi ko nga po, isa sa aming mga paborito naging panauhin ko po dito ay si Archbishop Cruz. And may I say this, isa po siya sa aming mga paborito dahil marami siyang mga issues na inihahain sa publiko na may kinalaman sa bayan, sa mga pare. Pero pagkatapos mo nun, wala na. Sabi ng aking kaibigan, siya'y walang agenda. Kaya kahit yung kanyang expose, halimbawa, agree ka o disagree, mahirap ka magalit sa kanya dahil wala siyang personal na agenda. Walang personalan. Wala. Pero ang aking tanong po, nung nag-expose siya ng mga obispo, yung mga diocese po na di umano'y tumatanggap ng wetting money, kahit paano, hindi ho ba naapektuhan ang mga relasyon? Hindi ho ba nagalit ang mga obispo na si Oscar naman? Ba't hindi naman sinabi muna sa CBCP bago niya inilabas ang kanyang expose na yan sa media? Sa pagkakilala ko kay Archbishop Cruz bilang isang kanonista and one of the leading canonists in the country, the fact na sinabi niya itong bagay na ito na merong mga obispo, I think hindi niya tinitake yan as something that is violative nitong mores, nitong pamamalakad, nitong kasalukuyang kultura ngayon
in the church. Alright, because he's a canon expert, ika nga. So alam niya ang kanyang ginagawa. Mga katanungan, Bishop Deo, mula po sa ating mga bottom liners. Mula po kay Eric Manalang, siya ay president po ng Pro-Life Philippines. Is the Catholic Church still losing Filipino members? To whom and why? I think that is a sad fact, no? Itong pagdating nitong mga other Christian churches, itong mga Pentecostal churches, itong mga born again, nakikita natin na ang karamihan ng kanilang mga nakukuha ay yung mga galing sa Katoliko. And that is because itong mga nakukuha nila, they found, no, for themselves satisfaction in the siguro in the truths that they were being taught, and siguro in the life that they have been involved in that particular. May ginagawa ho ang simbahan tungkol dito? Oh, certainly, no? Ito yung pangontra, ika nga. Ito yung pinag-aaralan din ng simbahan. We take a lesson from that in order to see and to assess yung ating mga dapat na ginawa. Significant ho ba ang number ng mga taong umaalis ng simbahan? Marami. Mula kay Beth ang Shoko, National Chair, Democratic Socialist Women of the Philippines. By restricting people's choices in RH matters, don't you think that you are violating people's rights to health, education, and of expression? Sa tayo ng simbahan ngayon, no, doon sa halimbawa against natural artificial contraceptives, yung mga bagay na yan ay sinaalang-alang. Alright. Mula kay Mike Acevedo Lopez, masasabi mo ba ang bad PR and communication skills ang problema ng mga miyembro ng CBCP kaya nag-blow out of proportion ang issue ng RH at tuloy na bigyan ng leverage ang mga sumusuporta dito? I would not be in a position to assess it that way, no? But certainly the media ay merong napakalaking papel na nagampanan kung bakit sumabog, no? Kung bakit parang lumaganap at nalagay sa sentro itong kontrobersya na ito. Mula kay Victor Monroja, what are the recommendations of the Church to meet halfway in the implementation of the RH bill? Well, I don't think we can meet halfway, no? Kundi we can meet in the truth according to the teachings of the Church. And the Catholic Church will certainly put above everything else itong mga moral teachings and laws of the Church. Mula kay Nili Borja, a large number of Catholic women have practiced birth control. Still, they continue to attend Mass and receive the sacraments. Nagkakasala ba ang mga babaeng ito at sila ba ay pupunta na sa impyerno pag namatay? Yan ay dapat nating unawain talaga, no? Ang halimbawa yung pagkakasala, meron tayong tinatawag na objective sin at merong subjective sin. No? So anong klaseng pagkakasala po ito? Yung mga babaeng Kasi yung objectively, sila lahat ay hindi sumusunod sa pamantayan at sa katuruan ng simbahan. So objectively, they may be in sin. Pero subjectively, iba yung judgment na yon. Whether this particular woman, doon sa kanyang ginagawa, meron ba siyang personal sin. So we have to measure that differently. So who judges? Ang konsensya mo. Ang konsensya mo. Mula kay Dr. Dennis Mo, do you think that Catholics are not mature enough to take on the RH bill and the responsibility that comes with it? At present, yun nga yung ating nakikita na the teachings of the Church has not been duly brought to the people. Hindi natin masyadong naturuan ng mga tao. Kaya yung kanilang pananaw ngayon tungkol sa RH bill ay hindi naaayon doon sa katuruan ngayon ng simbahan. Kayo ho ba, Bishop Deo, hindi napapagod sa kasasagot ng mga katanungang ito na may kinalaman po sa RH bill? Ako yung nagagalak na at least may nagtatanong, no? That's very good. Sapagkat katunayan lamang yon na merong mga hindi nakakaunawa. And it is our duty, it's our privilege na makatulong para maunawaan. Ilang mga katanungan mula sa mga tao